ngayon mga kaibigan, puntahan po natin yung dulo, no? At ito po yung ginagamit pala nila, yung mini mixer, yung itong portable, no? Portable. Iba ko kung anong pangalan niya, guys, paki-comment na lang po, no? At ito yung PVC na ginagamit nila para sa wiring, no? Para sa wiring. Ayan. Ganyan na po kasimple ang kanilang trabaho, no? At merong makinang pamputol, meron ding ganitong manual na mano-mano. Ito yung pang heavy duty sa para sa bakal. Ito naman cutter naman to sa sa plastic. Kasi ito yung ginagamit na, guys. Oh, yan oh. Yan oh, gamit nila. Para siyang karton pero plastic po yan, guys, gawa sa plastic. Kaya talagang hindi siya bumabaloktot, hindi nagko-curve yan kasi may butas sa gitna. Ayan o. At gumagamit pa sila ng ganitong klaseng bakal. D4. Ayan, D4. Gawin po nilang stopper yan, guys. Yung pampigil dito doon sa gilid. Ayan o. Ganyan po ang kanilang ginagawa. O, ayan. At puntahan po natin yung dulo. At pwede naman tayo pumunta doon sa dulo, no. Tingnan po natin. Ito, ano to. At nawala na yung aking tripod, guys. Di ko alam, sa sobra sigurong pagod natin, no? Di ko alam kung saan ko na ilatag, guys, yung tripod. Ito, guys, oh, ayan, oh. Ito yung pa-curve na, no, Albert Nido, no. Ito yung sabi raw at nag-slim ang ating dulo. At hindi naman siya pa-dive, guys. Ito na po yung steel deck na ginagamit natin. Ayan, no, steel deck po natin yan. Wow. Meron silang heavy duty na generator. Ayan po, kayang-kaya siguro ng aircon yan, guys. Mga ilang aircon, no. Ayan. At ito yung I-beam. Sa katunayan, mga kaibigan, sa lahat ng I-beam nakikita yung nakikita ko sa mga construction, ito ay pinakamalapad, guys, oh. Ang lapad-lapad na to kasi yung ginagamit nila doon sa pagporma para doon sa pagbabaon ng pilote ay mga maliliit lang yun. Di ko alam kung anong sukat. Ito parang G's yata to, guys. Kung anong kapal ng ating pilote, yung diameter, yung katawan niya, parang ganito yata kalaki, no? Pero square siya. Oh, parang digits yata ang lapad nito. Basta yun na lang po. Grabe, ang laki, no? Sa dami po ng I-beam. Yun na yata yung pinakamalaki, no? Siguro kung meron pang mas malaki, baka yung pasadya na. Ayun na po, meron na tayong steel deck dito. Meron ng steel deck at narinig nyo may tumutunog dyan. Yan po ay generator para sa kanilang welding. At ngayon, guys, ayun po, nagkukumpunoy na po sila doon. Pangalawa, at naglalagay na po sila ng primer para doon sa mga bakal na hindi pa napapahira ng pintura ng primer para iwas po sa kalawang. Kasi yung primer na yan ay magandang klase daw yan, mga kaibigan. At tayo naman hindi tayo maalam sa mga ganyan, pero magandang klase talaga ang bakal pag may primer para iwas tayo sa kalawang. Mas maganda ang project pag may ganyan kasi tumatagal ang ating project, no? Ang ating build, ang ating mga ginagawa. Kailangan meron tayong primer na pinapahid yan. Ayan, no? Di ko alam kung anong pangalan ng primer na yan. Ayan. Kaya primera, guys, primera. Una, no? Ayan. Nanggagaling na po tayo doon sa dulo. Nakita na po natin yung hitsura na yan. May nagtatanong pala, no, kung kasi nakita natin yung mga bintana yung nakikita na kasi hollow blocks na yung ibabaw. Dapat daw itong structure na yan, dahil yan ay saksi sa nangyari nung World War II, sana po ay yung i-preserve at lagyan ng support. Huwag sirain yung lumang kagaya ng mga pintuan nandiyan nakikita natin. Dapat to i-preserve. Siguro naman hindi naman nila giniba, no? Parang ayusin na lang siguro, sayang naman kasi, no? Kasi historical po yan, yung nandun sa nakikita niyo mga pintuan, no? Ang kakapal, guys, yung mga adobe. Ayan. Ngayon, guys, ito po ang pangalawang buhos natin. Minsan na nabuhos mula dito sa aking kinatatayuan, itong end na to.
Isang buhusan na po, isang gabi lang po yan, ay isang madaling araw lang po yan. At dito rin tayo, mag-abang din tayo sa pagbubuhos ulit mga kaibigan. Yan, I salute you boss. Ayan, PJ, thank you so much po. At kay Sir Charles, grabe itong project na to, no? Pang isang taong project na itong nakikita nyo dito ay ginawa lang ng 2 buwan. 2 buwan ito ay matapos na po. Ganyan po sila kaayos dito magtrabaho. Ito yung primer pala guys to. Ito yung nasa lata. Nakalagay epoxy pala yan. Epoxy primer gray. Oo, marami palang kulay ito. Mayroon bang pula na primer? Mayroon siguro guys, no? Yan. Gray ang nakasulat, gray. Malamang may pula din kasi may gray siya, no? Ayan yung ating mga clamp. Yung para sa scaffolding po yan. Amdamyo, yung ginagawa ng tungtungan doon sa pagsisilsil ng mga pilote doon sa dulo. At nakita nyo naman at binigyan po tayo ng souvenir guys doon. Ipi-frame po natin yon. Baka doon nawala yung aking tripod guys, doon na iwan ko yata dyan. Sana po yung mga nakakita, sana po ay maibalik po sa atin, no? Nawala na at kamay na lang po ang gamit natin. Wow, ang lapad na guys, so ayan, no? Oh? Ganyan na po, kaganda. Nakatungtong. Hi sir, ayan, magkaway-kaway ka naman dyan. Ayan, no? Sikat na sikat yan. Bayugan City, Mindanao. Ayan. Relax na rin. Anong pangalan? Bahi Family. Bahi. Barangay Santa Irene. Barangay Santa Irene. Family Bahi mga kaibigan, shout out po. Ayan po ang ating mga magagawa, napakalayo po pinanggalingan yan. At least naman po ay nagiging na po sa kanya to. Malaking tawag ito, yung proud siya dito ba? Ito, no? Malaking karangalan na para sa kanila, nabigyan po sila ng opportunity na gumawa sa ganitong klaseng project. Kasi ito guys, na to, pang matagalan na talaga to. Kasi ito ay siyempre balik-balikan ng mga tao to guys, no? Pasyalan kasi to, bike lane. Biruin mo naman, 25 kilometers to from the Baseco, dagat, papuntang Laguna de Bay. 25 kilometers po yan. At magkakaroon pa tayo doon sa kabila ng 25 kilometers din. Ganyan po kahaba po ang ating pasyalan, no? Baka siguro ay one way, no? Doon naman one way lang to. Ito ay papuntang Laguna de Bay. Yung kabila naman ay magkaroon ng pabalik ng Maynila. Ganun lang po yun na napapansin ko dito guys, no? Ayan. Wow, ganda.